Okay, so good morning everyone. Okay, good morning everyone. Actually, this is already what they call the topic matter regarding sa ating criminal investigation. So we have those particular, the part of criminal investigation na kung tawagin ay formal investigation. Ikaw, nakikinig ka sa akin, and experience mo namang ma-hold up, na-experience mo namang maging biktima ng krimen. So sabi nga, di ba, sa mundo ng kriminolohiya, ang pinag-aaralan natin ay crime at criminal. So lahat, especially, sabi nga, is pwedeng maging biktima ng krimen, hindi natin alam kung kailan at saan. Okay? So sa investigation, ito yung, kumbaga, the word na konseptong naguhubad ng tinatawag na pagkatao ng mga taong eventually gumagawa ng tinatawag na krimen. Kaya nga tinatanong ko sa iyo kung naging biktima ka naman ng isang krimen, so kung naging biktima ka na ng isang krimen, dapat alam mo to. Alam mo yung tinatawag na basic investigation. Okay? Especially kung gusto mong pasukin yung mundo ng tinatawag na law enforcement agency. Okay? So pag sinabi natin formal investigation, okay, especially sa criminal, ulitin ko, pakinggan mo ako, criminal yan. Okay, ibig sabihin, pag sinabi natin criminal, a person that okay, committed a crime. A person that eventually okay, commit those particular anti-social act against the norm, at the same time yung tinatawag na violator ng ating sinusunod na batas. Okay? Ngayon, sa pagkakandak na investigation, kinakailangan nating ma-divulge yung mismong pagkatao niya. Okay? So paano natin malalaman yung pagkatao nitong taong to na gumawa sa iyo ng krimen? Lalo na kung eventually is wala kang tinatawag na closed circuit television or walang CCTV sa iyong bahay. Okay? So first is we talk about what? Okay? Aim is what they call the piece of investigation, letter A, to identify the perpetrator. Okay? So kung natyansapan, pag sinabi natin tyansapan, before, during, pakinggan mo ko, before, during, and after the commission of a crime, natyansapan mo siya, nakita mo personal na gumagawa siya ng krimen. Okay? Hindi mo na may tatanggi, eyewitness ka na. Okay? At tanda mo, sabi sa batas natin, na kung ikaw ay eyewitness, tanda mo sa batas, you become a what? A testimonial evidence. Bakit? You have those particular personal knowledge. Sir, tanong, paano sir kung nakita ko nga sir, pero idinideny ko na wala akong nakita? Okay? So kung i-deny mo na wala kang nakita at na-found out na meron ka talagang personal knowledge, magkakaproblema tayo dyan. Okay? So tandaan mo to, pakinggan mo ko ha. Paano na-identify ang perpetrator? Pang nakita mo, hindi mo narinig, nakita mo. Harap-harapang ginagawa yung mismong krimen. Or we talk about those particular eyewitness. Sir, tanong, paano ba ako magiging witness? Basta matino ka mag-isip, you have a rational thinking, okay, you can perceive and perceive, okay, eventually, pwede mo sabihin kung ano yung mga nakita, nalaman mo, you become an eyewitness. Okay? Next one. To identify the perpetrator, pangalawa natin, portrait parley, or what they call verbal description. Okay? Ikaw, pakinggan mo ulit, ako. Okay? So, hindi lang to yung regarding sa sinasabing, ay, ano, sino yung nang hold up sa'yo? Anong itsura? Ay, nakasombrero, may tenga, may ilong, may bibig, may buhok. Lahat naman may buhok, may bubog, may buhok may ngipin. O baka may paayan, o kaya baka may kamayan. Lahat naman may ganun. Ang sinasabing portrait parley, we talk about that. Okay, yung uniqueness. Ano yun? May tato, may nunal. Ano pa? May sugat. Merong tinatawag na pathological disorder. Yun yung tinatawag na portrait parley. Ano yung kaibahan niya sa ibang ordinaryong tao? Okay? So most of the time kasi yung mga taong gumagawa ng krimen, okay, it's not about those particular modus operandi, but eventually, first, based on that particular na identity. Okay? Di ba meron nga tinatawag tayo sa mga parlance nila, yung mga katawagan nila na boy singaw, boy kalbo, okay, boy tato. Bakit? They have those particular na okay, symbolism, or they have those particular na na identification na nagsasabing sila yun. Okay? Kaya kung pag-uusapan natin ng identity ng perpetrator by means of portrait parley, sabihin mo yung similar, yung dissimilarities, or we talk about the uniqueness of this particular person. Artist sketch. Okay. So pag sinabi natin artist sketch, okay, the word is sketching eventually, okay, that is already what they call regular. Okay, or we talk about those particular sketching of the identification of a person. Okay? So, syempre, yung magsusulat dyan, yung magdodrawing dyan, depende sa sasabihin mo. Depende mo kung papa-adjust mo yung kapal ng ilong, kapal ng bibig, okay, kapal ng mata, and so on. Hanggang sa ma-visualize mo na, ayan ang eksaktong itsura niyan. Based on that particular na
cartography or cartographic sketching. Okay? Next, when we talk about general photograph and rogue gallery, tanong ko sa'yo, nakulong ka na ba before? Hindi pa. Tanong ko na ba sa'yo, nahuli ka naman ng barangay before? Hindi pa. Eh, isa pang tanong ko sa'yo, na-experience mo na ba ang mag 2x2? Ano yun? 2x2, sir. 2x2 na picture. Okay, sir. Yes, sir. Pero may hawak kang tinatawag na ano. Okay, may hawak kang na nakalagay doon na pangalan mo at yung kaso mo. Ay, hindi po, sir. Okay, ang tawag kasi nun rogue gallery. So, yung sa rogue gallery, nakalagay doon yung mugshot ng mga taong na-aresto before. Sir, tanong, dati na ako nahuli sa mismong kaso. Okay, pero take note, sir, na-dismiss yung reklamo sa akin. Sir, matatanggal pa ba yung picture ko sa rogue gallery? The answer is no. Bakit? As a part of police photography, that is already what they call a permanent record. Maliban natin, baka gumawa ka na naman ng krimen. Okay? At least kapag gumawa ka ng krimen, matitrace out nila na ito pala yung tinatawag na modus operandi mo. O ano na naman sir yung modus operandi? Ang modus operandi mo, yan yung signature mo kung paano ginagawa yung krimen. Okay? Diyan ka nakilala. Okay? Halimbawa, kung magnanakaw ka, hindi ikaw yung magnanakaw na dumadaan sa bubong, sa bintana. Saan ka dumadaan? Sa ilalim ka ng lupa. O, ginawa mo before noong 2021, ginawa mo na naman ng 2023, at ginawa mo na naman ngayon. So makikilala ka kagad na ikaw yun. Yun ang ibig sabihin ng modus operandi. Sama pa natin yung mismong picture mo. Sir, question. Lahat ba ng nag-undergo sa rogue gallery ay criminal na? Hindi pa. Pag sinabing arrested person, tanda mo kapatid ha, pag sinabi nating arrested person, ibig sabihin nasa proseso ka pa lang na tinatawag na criminal justice system. Ulitin ko, isulat mo na. Pag sinabi nating arrested person, you are already what they call under the criminal justice system wherein there is what they call presumption of innocence. Ibig sabihin, kahit arestado ka, mananatili kang inosente. Okay? Isa pa, paano makikilala yung mismong tao? Okay, dagdag na natin yung tinatawag na karpeta. Okay? Ano yung karpeta? Okay? Naranasan mo naman magsuot ng letter P sa likod? Yung may letter P sa likod? Hindi pa, sir. Okay, ano ba yung letter P sa likod? Ay, malamang, take note on this ha. Search mo, try mo silipin. Ano yung may letter P sa likod? Ah, inmate, yes. Ang karpeta, pag nilagyan ng picture mo, yung karpeta, ibig sabihin, inmate ka, brother. Dati ka nang nakulong. So, in short, malalaman na yung mismong nang hold up sa'yo o gumawa ng krimen sa'yo, pupunta lang sa police station, magtatanong lang ng rogue gallery or manghihingi lang ng general photograph, tapos ikaw yung mag-extract, ikaw yung magtuturo kung siya ba talaga yung mismong gumawa ng krimen. Tanong ko sa'yo, police ba nakakita? Hindi. Ikaw, tama? Oo, ikaw nga. Ngayon, kung ikaw nakakita, ikaw magturo ng picture for info. Okay? So, tandaan natin, pag sinabi nating identify, huwag mong kakalimutan, kinakailangan ng eyewitness. Pangalawa, okay, sabihin mo na maayos, i-portrait parley natin. Pangatlo, we talk about those particular na i-sketch, sketching natin sa pamamagitan ng cartographer. Nga pala, dagdag mo yung cartographer, hindi lang yan ordinaryong cartographer. Dapat marunong yang mag-drawing. Okay? At huwag kakalimutan, pag sinabi natin gallery, we talk about those particular the mugshot of arrested person for info. Okay, next one. Another means of identify the close particular person. Okay, kanina, ang pinag-uusapan natin dito is what they call the perpetrator. Dito naman, ang pinag-uusapan naman natin is either perpetrator or victim. Okay, excuse me lang paano pag natagpuan kang patay? Paano ka malalaman na ikaw yun? Pag natagpuan kang patay. Okay? So, unang-una, syempre, basically, hindi pwedeng ay papasok natin agad yung biological evidence mo. Ba? Medyo masalimot yun. Hindi, in just a prudent situation, kahit ordinaryong tao, malalaman na ikaw yun. Okay? Diba? Hindi na muna natin ipapasok yung tinatawag na science of means of identification or we talk about those particular individuality. Ang ipapasok muna natin, yung ma-identify ka kahit na ordinaryong tao. Paano yun? Okay, documents available in the body. Ano yun? ID mo. Okay? Kaya nga pag aalis ka ng bahay mo, pag may pupuntahan kang ibang lugar, dapat unang-una, isa-secure mo, maliban sa pamasahe mo, ng pera mo, ang una mong isa-secure is what? ID mo. Or dokumento na nagsasabing ikaw yun. Okay? So mahirap na sa panahon ngayon na matagpuan ka tapos walang nakakakilala sa'yo. Ang hirap na mapupunta ka sa morgue, inabot ka na ng tinatawag na pagkabulok pero hindi ka pa rin nakikilala kasi nga wala ka ng any means of identification. Basically, dapat meron kang dokumento or we talk about those ID. Yan. Okay, ID, any means na nagsasabing ikaw yan, everyone.
Isa pa, okay, dito sa pagkakataon na to, sa pangalawa, okay, nakakatulong yung tinatawag na tattoo. Okay? So, eventually, yung tattoo kasi, okay, part yan ng tinatawag na individuality ng isang tao. So, pag nakita na ito yung tattoo mo, nakalagay yung pangalan ng jowa mo, nakalagay yung mukha ng jowa mo, nakalagay yung mismong any means doon sa mismong tattoo mo. Eventually, ulitin ko, ito usapan na everyone ha, hindi pa tayo gumagamit ng science dito. Ang ginagamit pa lang natin dito is what we call those prudent mind. Pag sinabi natin prudent mind, kahit ordinaryong tao, makikilala ka. Okay, sa tattoo, makikilala ka, everyone. Okay? Kung ano yung nakalagay doon sa tattoo mo, yun ang mismong pagbabasya nila na ikaw yun, for info. Next, birthmark. Okay? Ano yung birthmark na yan? Yung mga tinatawag na mga ano, yung ano sa mukha, sa katawan, sa balat, at isa pa, excuse me for my word, excuse me for my word, physical disfigurement. Okay? Halimbawa, ano tawag doon pag sumobra yung daliri mo? We talk about polydactyl. Okay? O pag malaki yung mismong daliri mo, or at the same time, may kulang sa katawan mo, o may sumobra sa katawan mo. Okay? Okay, take note on this, sometimes, for info, hindi pantay yung ulo mo. Okay, that is already what they call physical disfigurement, for info. Okay? So, another. Isa pa, vouch of relative and neighborhood. So, sino raw pwede makakakilala sa'yo? Pwedeng yung kamag-anak mo, pwedeng yung mga, excuse me for my word, yung mga marites sa inyo. Okay, unang-una syempre mga kamag-anak mo. Okay? Makikita yan sa mismong pagmumukha mo. Makikita yan sa mismong huling sinuot mong damit for info. Okay? Tandaan mo, sa mundo ng investigation, mostly ang investigator, bumabase sila sa last known clothes o last known na sinuot ng mismong tao. Pag na-identify na ito yung mismong huling suot mo bago ka nawala at tatagpuan ka na ito pa rin ang suot mo, there is what they call more chance na ikaw nga yun. Okay, na iba-vouch ka or we talk about what? Okay, sasabihin ng relative or magte-testimony ng relative na ikaw talaga yun for info. Okay? Ito tanong ko sa'yo. Excuse me again. Paano pag, sabi nga sa relative, di ba? Sa relative, bumabase sila sa pagbumukha mo, saka sa damit mo. Paano kung natagpuan kang walang ulo? Wala kang damit. So anong pwede maging means of identification natin? Okay, doon na papasok si mismong fingerprint. Okay? So, sa fingerprint kasi, everyone okay, wag kang maingay wag mong ipagsasabi sa mga tropang kriminal natin pag kumuha ka ng mismong police clearance at alam mong meron kang warrant, pag pinasok mo yung daliri mo doon sa fingerprint scanner, lalabas doon na meron kang warrant of arrest. Tama yung narinig mo, may tropang kang kriminal Wag mo sasabihin doon, tayo-tayo lang dapat ang nakakaalam. Okay? Ngayon, yung mismong ID mo, okay, hindi yung picture mo, ID mo, taas mo yung dalawang daliri, ang dalawang kamay mo, taas mo. Tingnan mo yung mismong nasa daliri mo, nasa terminal mo, nasa pinakadulo. Ayan, yan yung individuality natin. Okay? So tandaan mo na according to this particular na ang chance na magkaroon tayo ng same fingerprint sa ibang tao ay 8 billion or we talk about 1 of the 8 billion. In short, in the history, wala pa tayong kapare sa fingerprint. Okay? Kaya yung fingerprint mo, okay, everyone, magiging means of identification kung wala kang ulo. Natagpuan kang wala kang pagkakakilanlan. Kasi nga, sabi natin kanina, wala kang dokumento, wala kang tato, wala kang, hindi ka makilala ng pamilya mo kasi wala ka nang ulo. So doon tayo sa mismong fingerprint. Okay? Alam mo ba na we have a technology in just a split minute, malalaman na ikaw yun. Pero tanong ko muna sa'yo, nakakuha ka na ba ng national ID? Nakakuha ka ba ng NBI clearance na before? Or we talk about police clearance? If yes, eventually, congratulations, part ka na tinatawag na automated fingerprint identification system. We already have 110 million Pilipino, pero sadly to say, 20 million pa lang ang nakaregister dyan. Ngayon, kapag yung fingerprint na yan, na natagpuan sa mismong crime scene, natagpuan ka sa mismong crime scenes, kukunin yung fingerprint mo, malalaman ka agad kung sino ka. Okay, tanda mo pag namatay ka, natanggalan ka ng ulo, may pag-asa pa. Ano, yung daliri mo. Okay? For info. Isa pang senaryo, board exam question. Paano naman daw pag nasunog ka? E di pag nasunog ka, walang muka, walang muka, walang daliri, walang tato, wala lahat. O anong gagamitin natin? Gagamit tayo ng ngipin. Okay? So, syempre take note din sa majority naman lahat ng tao is what? Na-experience ng pumunta sa dentista. Okay? At yung mga dentista, for info, they have those particular na documents na kinukuha yung tinatawag na individuality sa ating ngipin. Okay? Yung mga sira ng ngipin mo, yung tinatawag na disfigurement of ngipin mo, sinusulat yun, nilalagay yun. At sinesend out nila yan sa Philippine Dental Association.
then the NBI and police, then the NBI as well as those particular police crime lab humihingi ng copy furnish sa Philippine Dental Association for your individuality. Tandaan mo to. Una, wala kang ulo, effective si fingerprint. Paano pang nasunog ka? Effective na yung mismong ngipin. Okay? So, sir, tanong, paano kung bukod sa nasunog, okay, for info, yung ngipin ay what? Porcelain. Nasunog din yung ngipin, di wala nang natira. Meron pa, huling alas. Ano yun? DNA. Saan man nakakakuha ng DNA? Deoxyribonucleic acid test. Kaibigan, okay, ilista mo to, kabisaduhin mo to. Sa board, minsan lumalabas yung exact spelling nitong deoxyribonucleic acid test na to. Minsan, panggulong question to. Saan ba pwedeng makakuha ng tinatawag na individuality by DNA? Pwedeng sa buhok mo. Hawakan mo yung buhok mo ngayon, yan, pwedeng makakuha ng DNA dyan. Yung balat mo, yung dry skin mo, pwede dyan. Yung dugo natin, bone marrow, laway mo, as well as pinaka-rare, board question, pinaka-rare na makakuha ng DNA, semen or spermatozoa. Pinaka-rare yun for info. Okay? So, ulitin ko, everyone, pakinggan mo ulit. Kapag kompleto ka pa, may pagkakakilanlan pa mukha mo, pwede tayong sa dokumento, pwede tayong sa tattoo, or pwede sa butcher relatives. Pero pag wala kang ulo, wala kang, we talk about upper extremities, pero meron kang tinatawag na finger or fingerprint, eventually pwedeng gamitin yon. Pero pag nasunog ka, obra yung tinatawag na odontology. Pag wala lahat, okay, sunog ka, wala kang ngipin, then we will go to DNA. Okay, kapatid, tanda mo, mas mahirap ang criminal na criminology. Bakit? Alam niya kung paano ka tanggalan ng tinatawag na pagkakakilanlan. Okay? So, for info. Another, isa pa sa mga nagiging challenge natin sa impulse investigation is what? Information. So, tandaan mo, may dalawang klase ng information para mahanap si perpetrator. Okay? Unang-una, media. Social media at newspaper. May bayad? Walang bayad. Libre. Okay? Buksan mo lang yung cellphone mo, buksan mo lang yung TV mo, magalungkat ka lang ng mga diary dyan, makakita ka na, makakakuha ka na ng information. Pero tanong, kung ikaw perpetrator, tatanungin kita, lalandad ka social media? Magpapa-interview ka sa media? Magpapa-diaryo ka? Siyempre hindi. Itatago mo yung mismong identity mo. Okay? Ngayon, when I talk about closed source, dalawang klase ang closed source natin. Ilista mo to. Lumalabas to sa exam. Masipag to. Dalawang klase ang ating closed source. Okay? We have the cultivated and grapevine. Pag criminology, hindi dapat introvert. Dapat you are already what they call ambivert. Kasi pag naging law enforcer ka, tingnan mo yung cultivated source natin. Okay? Mapapansin mo is what? Mga nagtatrabaho sa crowd. Okay, bakit sila yung tinatawag na cultivated source? Kasi most of these particular people, ang trabaho nila is what they call that particular na pakikisalamuha sa ibang tao. There is a chance na nakakasalamuha na yung mismong subject matter or subject target natin. Okay? So you will establish what? Everyone, we talk about those particular mutual relationship para makuha mo yung trust ng isang tao. Board question, that is already what? Sagutin mo, ano to? It is what? It is what they call rapport mutual relationship. Yun ang i-establish natin sa ating mga cultivated source as well as security guard, vendor, and guest relation officer. Sir, bakit sinasama na naman si guest relation officer, sir? Everyone, mostly kung lalaki yung mismo target mo at itong target na to is those particular na may intelligence report na mahilig pumasok sa tinatawag ng mga patay sindi. Ay, sino ba yung kasasalamuha dyan? Sino ba makikipag-usap dyan? Bouncer? Siyempre, the guest relation officer. Kaibigan ka, hindi kaibigan. Kaibiganin mo yung mismong mga guest relation officer para makakuha ka ng tinatawag na information. Next one, grapevine source. Okay, everyone. Okay, direct to the point. Naniniwala ka ba ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw? Eventually, bakit? There is what they call competition. Okay? May konting salita ako, may konting kwento tayo. Alam mo ba sa Novaliches Bayan, may tatlong ship ng mga magnanakaw doon? May first ship, may second ship, may third ship. At they are already what they call territorial. Okay? So, in short, when we talk about territorial, nilalaglag nila yung kapwa magnanakaw nila. Ngayon, kung gusto mo makakuha ng trusted source of information, kumuha ka ng information saan? Sa kapwa magnanakaw. Kasi pag yung nakausap mo yung kapwa magnanakaw, hindi mag-hesitate yan. Ilalaglag niya yan. Kasi nga merong tinatawag na competition. Without any hesitation, magbibigay talaga yan ng information. Ang tawag doon, grapevine source or what they call underworld. Sapa. Okay, maliban sa actively engaged, ano tinatawag na recidivist? Recidivist, ito yung taong paulit-ulit na lang na gumagawa ng krimen.
Tandaan mo, in anatomy of crime, we have the desire, we have the capability, we have the opportunity. Okay? In anatomy of crime, the weakest is what they call opportunity. As long that there is what they call opportunity, then eventually a person will repeatedly committed a crime. Eh, ikaw kasi yung opportunity, nagbibigay ng opportunity. Di ba? Paano yung opportunity? Saka ba naman makakita, 10 oras ng gabi, may hawak kang cellphone. Saka makakita, 10 oras ng gabi, naglalakad ka mag-isa. O ikaw nagbibigay ng opportunity. Kaya pang nahuli, isa pa, pang nahuli. Okay, binalik yung cellphone. Anong ginagawa mo? Hindi mo na sinasampan, di ba? Hindi ka na nagreklamo. Eh, di mauulit na naman yan. Okay? So, yung mga recidivists at actively engaged yan, they are already what they call hustler. Okay, in the commission of the crime. Mas madali tayo makakakuha ng information sa mga yan. Isa pa, ex-con. Yan, mga nangulungan na. Okay, ito, tatapatin na kita. Kung ikaw magiging law enforcer at makakaharap mong ex-con, aarestoy mo ex-con, tatawanan ka niyan. Bakit? Sanay na yan. Sasabihan mo na karapatang manahimik at magsawalang tibo. Baka mamaya kabisadoy niya pa, mas kabisado niya pa sa iyan eh. Okay? Sanay na yan. Kabisado niya na yung proseso ng criminal justice system natin. Kasi nakulong na yan. Nag-serve na yan ng sentensya. Hindi mo na masisindak niya na ipapakulong mo yan. Kasi nakulong na nga yan. Pero everyone, this particular ex-convict or ex-con is we talk about graduate of, ito yung proper terminology yan, bagong terminology yan, graduate of penal institution or GOPI. Okay? Yan yung pinakabagong terminology ng ex-con. We talk about those particular, the graduate of penal institution or what they call the GOPI. Ilista mo yan, everyone. Pag sinabing GOPI, tanda mo, para matanda mo na lang. Sige, para medyo may sasagi sa isipan mo. Isipin mo, ano ka, pogi, o ramboli mo, GOPI. O that is already what they call ex-con. Ba? Yung pinaka doon. Ba? Kung iisipin mo na, ano bang tawag doon sa ex-con? Tingnan mo yung mukha mo sa salamin. Pogi, di ba? O balik rin mo, GOPI. That is a graduate of penal institution, everyone. Okay? Isa pa. Okay, we talk about different type of agent. Okay, we talk about those particular different type of agent. Yung idol mong si Cardo, walang-wala sa mga to. Si Cardo is fictitious. Sabi ng direct, hindi pwedeng mamatay, hindi pwedeng makompromise. Ito, take note on this. Walang direktor, pero nag-iingat na makompromise for info. Okay? So, pag sinabi natin agent in place, ito yung nire-recruit, okay, ng intelligence service. They already what they call recruited by intelligence service. Para saan? Okay, parlance natin, para itanim. Anong ibig sabihin sa nang itanim? Ilagay ka dun. Ha? Bigyan kita ng ideya. Pag sinabing gumamit ka ng illegal na droga, wala kang choice, gagamit ka ng illegal na droga. Bakit? Tinanim ka dun eh. Di ba? Ngayon, pag yung mga kasama mo, nag-shabu, nag-chonke, alam nga na hindi ka sisingot. E di na burnout ka. Okay? So eventually, pag sinabi nating agent in place, you're already what they call penetrating those particular perpetrator without compromising yourself. Tandaan mo, this is already what they call between life and death. Tandaan mo sa agent in place, pag sinabing recruited, that is already what they call between life and death. Ibig sabihin, nakabaon ka, nakapasok ka, nakapenetrate ka dun. Okay? Aside from that, you are already what they call penetration agent. Ito yung mga hustler, ito na yung mga tinatawag na antigo. Okay? Ito yung nagre-reach sa enemy, successfully came back alive after gathering information. In short, ito yung sabihin na natin napakaraming tsansa na mamatay siya, napakaraming tsansa makompromise siya, pero nakasurvive, nabuhay siya for info. At hindi lang sa nabuhay siya, nakakuha siya ng information. Tandaan mo, pag agent of place, binaon ka, tinanim ka. Pag penetration, nakasurvive, nakakuha ng information. Agent of influence, hindi mo kinakailangan i-penetrate, hindi mo kinakailangan itanim. Bakit? Marami kang network. Gamitin mo lang yung network mo, makakakuha ka na ng mismong information. Okay? So, gamitin mo lang si ganito, si ganyan. Okay, gamitin mo lang. Para nga lang, we talk about those particular na open mind ka. Pag open mind ka, marami kang tinatawag na connection. Okay? Hindi mo kinakailangan i-penetrate ang sarili mo. Gamitin mo yung connection mo para makakuha ng information. Isa pa, double agent. Okay? Agent, okay, X7. Okay? Ito yung sa Russian. Okay? Yung na-burnout ka na, nahuli ka na, okay? Pinahirapan ka na, pero still, nabuhay ka pa rin at nakabalik ka ng buhay. Tandaan mo, mga kasama, everyone, criminologists, if you become a agent, or we talk about those particular intelligence agent or intelligence operative, ang pinaka-challenge dyan is how you handle the secrecy of information despite na there is what they call na pagpapahirap sa iyo. Okay? Bigyan kita ng ideya, paano ka mababurnout? Bigyan kita ng ideya, paano ka mababurnout? Pag nilasing ka, burnout ka. Bakit? Pag nalasing ka, nasasabi mo lahat ng mga
information. Remember, okay, in wine, there is truth. Vino veritas, everyone. Kaya pag naging agent ka, iwasan mong mag-inom ng alak. Kasi kahit anong galing mo magtago ng sekreto, lalantad at lalantad yung mga nalalaman mo. Dagdag mo yan ha, si Vino veritas, everyone. At expendable agent. Pag sinabi natin expendable agent, ito yung nagpapadala ng maling information sa kalaban. Okay, short, andun ka, nakapenetrate ka. Okay, ngayon sabi mo, uy, bukas pupunta yung mga law enforcer, may alpha information ako, burnout na tayo, pupuntahan tayo dito. Pero bukas pa naman. Ang hindi nila alam, eventually, mamaya na pala magpapakita yung law enforcer. Nga pala, sir, question. Yung mga agent ba na to sa hinuhuli rin? Sinasama rin ba sa inaaresto? Absolutely yes. Bakit? Kaya sinasama sa hulihan for info, okay? Kasi para hindi sila ma-burnout ng mga hinuhuli for future reference as well as those particular future connection and connectivity for info. Okay? So nakakasunod ba tayo mga kasama? Relax lang ha. Okay, we talk about this ha. Okay? Paglang tayo ng kamay tapos eventually iwasan mong pagod habang nakikinig sa akin kasi pag pagod ka habang nakikinig sa akin hindi ka makakapag-penetrate. Ayusin mo yung upo mo. Okay, huwag kang nakahiga. Kahit hindi kita nakikita, alam ko nakahiga ka. Umupo ka na maayos ha para makasunod ka rito at yung mismong tinatawag na retention natin is bumaon yung tinatawag na lecture ko sa inyo. Okay? So, sir. Okay na. Meron ka sa So, when we talk about those particular question, a board question to everyone. Okay? So, we have the question of a joint. Okay? Pakibilugan mo na yan yung joint operation. Ibig sabihin, hindi isa. Hindi isang law enforcer yan. May kasama. Okay? The word joint itself. Kasi, pag sinabi natin joint, ibig sabihin, malaki. Sindikato. Tingnan mo everyone pag sinabi natin joint, okay, everyone, ibig sabihin, okay, malaki. Sindikato yung aatakihin natin. Okay? So at the same time, organized by the PNP and we talk about those particular PIDEA. Okay? So pag sinabi nating PNP, we talk about what? Okay, tandaan mo, isulat mo to Ang PNP is about under Republic Act 6975. So na-create siya for this particular law that enforcing existing law in the Philippines archipelago. As well, ang tandem niya naman sa mismong under Office of the President, it is what they call the PIDEA. Okay? So take note natin everyone Okay. So pag sinabi nating PNP, we talk about what? We talk about those particular the leading agency. Okay? Wala pang sulat po sir. Okay, we talk about those particular leading agency. Okay? When we talk about what? Okay, enforcing all the criminal law here in the Philippine archipelago. Okay? As aside from that, we talk about this particular na PIDEA. Pag sinabi naman nating PIDEA, huwag mong kakalimutan under yan ang Office of the President. Huwag mo rin kakalimutan yan, it is about those particular drugs. Okay? Si PNP, it is part of this Department of Interior and Local Government. Okay? Ngayon, si NBI naman, that is already what they call the brainchild. Okay? We talk about those particular the brainchild. Okay. Bakit siya tinawag na brainchild? Okay, brainchild siya according to late President Manuel Quezon. Na kung siya naman yung tinatawag na finest, okay everyone, siya naman yung tinatawag na finest pagdating sa investigation. At, board question again, sa proper agency, okay, department si NBI, okay, so we talk about the Department of Justice, okay? Everyone, PIDEA, Office of the President, DILG, PNP, NBI, we talk about those particular the Department of Justice. Okay? So pag sinabi nating operational control, okay? Anong ino-operate? Sindikato. Anong klaseng sindikato? May kinalaman sa droga. Okay, may kinalaman sa droga, mga kasama. Okay? So pag may kinalaman sa droga, sino ang nakakonsentrate dyan? Tingnan nyo to, binibilugan natin. Sino nakakonsentrate dyan? Si PIDEA. Okay? So si PNP, yes, okay, magjo-join siya as a part of this leading agency or what they call this deputization. Yan. From leading agency, pagdating sa drugs,
magiging deputization na lang siya, or we talk about those particular na deputize. Hindi na tuloy siya ang magiging leading agency. Kasi tingnan mo yung tinatanong. Drugs, mule. Okay? Ulitin ko, tingnan mo. Joint operation, hindi isa. Ano yun? Pag joint, sindikato. Anong sindikato? Sa droga. Sino ang nagko-combat dyan? Most of the time, any law enforcer. Pero ang leading dyan, PNP and PDEA. Specifically, ang tanong ay sa droga. So, sino pipili natin sagot dyan? Okay, we talk about this PDEA. Okay? Huwag mo kakalimutan ang trabaho ng PNP, deputize or deputization power only. Okay? So, may kinalaman ba sa NBI dyan? Wala naman. Kasi we talk about the difference between the two agency itself for info. Next question. Okay? Yan. Okay. Aha. Okay. Cyber case involving syndicate. Okay. Online fraud. Okay? So, ito, bigyan kita ng ideya. Ilista mo to. Okay. Pag pinag-usapan yung tinatawag na cybercrime, pakilista to, everyone. Okay? We talk about those particular na, ano, okay? RA 10175, or we talk about the cybercrime law of the Philippines. Ang sabi ni 10175, okay, as a what they call cybercrime law of the Philippines, ang tinatawag na leading agency is si PNP, at the same time si NBI. According to 10175. Tingnan niyo yung reference natin, ha, everyone, ha. Verify the reference, the Republic Act 10175. Kasi online fraud eh. Tapos nabanggit dito, we talk about those particular cybercrime case. Okay? So, ang cybercrime case, meron tayong defined law dyan. Ano yan? Republic Act 10175. Ngayon, we talk about the word primarily. Okay? Primarily investigated. By which agency yan? Okay? So, si NBI, si PNP, parehas siyang nag-i-investigate. So, meaning to say, pipili tayo sa dalawa ng pinaka-the best answer. Pero before we proceed, everyone, ano uling PDEA? Office of the President. Okay, may kinalaman sa mismong drugs. How about AFP? AFP, we talk about under the Department of National Defense. Okay, syempre may kinalaman to sa internal and external security. Yan, internal and external security. Yan. Okay? So, pero tinatanong dito, cybercrime, may kinalaman ng PDEA? Wala, kasi sa drug siya. May kinalaman ng AFP? Wala. Bakit? Sa internal and external security kasi siya naka-focus for info. Ngayon, dalawa lang. We talk about the PNP and NBI. So, sino raw primarily investigated? Primary leading agency. So, we talk about those particular, the Philippine National Police. Kailan papasok ang NBI? Papasok ang NBI kapag we talk about high profile na. Cybercrime lang for info. Papasok ang NBI kapag high profile cybercrime investigation na. Pero yung pinaka mga common na syndicated online fraud, okay, we talk about those particular, the Philippine National Police for info. Okay? Next one. Okay. Dapat itim yung gamitin. Yes, sir. Kaysa sa light itim. You use black. Copy, sir. That's what I do. Okay, copy, sir. Copy, sir. Okay. So, when we talk about under which law was PDEA established? Okay? So, when we talk about 9165, okay, we talk about those particular na, okay, drugs. Okay, we talk about those particular drugs law for info. RA 6975, okay, creation of PNP, creation of what? Okay, we talk about BJMP as well as creation of this particular, the Bureau of Fire Protection. Okay? When we talk about Republic Act, okay, 10022, we talk about the migrant, okay, worker law. At 106,863, we talk about those, the, okay, modernization of custom, okay, law. Or we talk about those particular, the tariff and broker or tariff and taxation law. So, ang tanong dito, under which law was PDEA established? Remember that the PDEA was established way back 2002. Okay? At dati siyang Republic Act 6425. Bago siya maging
we talk about those particular 9165. Okay, isa pang tanong, sino ang pinaka main author diyan? Huwag nating kakalimutan, minsan natatanong yan. It is what they call Senator Tito Soto. Okay? The main author of this particular law is what they call this Senator Tito Soto. Isa pa, pakilagay sa ilalim. Si Pidea ang tinatawag na armado. Okay? Si Pidea ang tinatawag na armado. When we talk about the Dangerous Drug Board, okay, siya naman yung tumatayo as what they call policy maker. Okay? Siya naman yung mismong tumatayo as what they call those particular policy maker. Tatandaan mo to, ginawang batas si Pidea at si DDB. Si Dangerous Drug Board, the policy maker, si Pidea naman, siya naman yung pinaka-armadong hanay ni Dangerous Drug Board. Okay? So everyone, tanong sir, okay, saan naka-umbrella si Pidea at si Dangerous Drug Board? Huwag mong kakalimutan, paulit-ulit na tinatanong sa exam. We talk about Office of the President. Okay, we talk about those particular Office of the President. Okay? So take note sa 6975, we talk about the DILG Act of 1990, the concentration, the creation of the PNP, BJMP, and Bureau of Fire Protection. So dati kasi siyang PCINP. Okay? So ginawa tong 1990 law na to for info para magkaroon ng separate na trabaho si PCINP as what they call police, jailer, as well as those particular na fire officer. Okay? Republic Act 1002, we talk about this comprehensive migrant law para saan? Okay? Para doon sa tinatawag na mas pinahigpit na Human Trafficking Act. Okay, in relation of Human Trafficking Act. Bakit karaniwan sa mga pumupunta sa ibang bansa gusto magbakasyon na upload? Kasi nga, take note on this, excuse me for my word, they question yung source of income mo. Okay, nasubukan mo na ba ma-upload? Na tinanong bakit ang pinaka-reference nila yung kakayahan mo, yung kinikita mong trabaho. Okay? Kasi that is already one of the requisite. Anong gagawin mo sa ganito kayamang bansa? Magbabakasyon ka pero ang sahod mo ganito. Ay, deceiving yun, for info. There is what they call fraud. In short, pupunta ka doon hindi magbabakasyon. Pupunta ka doon para saan? Para maging, excuse me for my word, para maging white slavery. Okay? So, pang nalin lang ka, naloko ka, tanda mo, ang ating criminal law is only applicable here in the Philippines. Hindi ka na mahabol ng bansa natin para mailigtas. In short, huwag kang magagalit kapag hindi ka pinapalabas ng ibang bansa because there is what they call question on your intention to the other country. Pinoproteksyonan ka lang ng gobyerno. Custom law, okay, yan yung mga tinatawag na, okay, tinatawid na Ano ba yung mga tinatawid na walang tax? Smuggle. Okay, mga tinatawag na mga untaxed products. Alam mo ba, pinakamasakit sa ulo ng custom? Is what? Ukay-ukay. Bakit? Ang ukay-ukay, binibili ng nakatimbang, 1 kilo. Paano binibenta sa Pilipinas? Nakatimbang? Hindi. Per piraso. Kaya lugi-lugi ang gobyerno. Oripo. Okay, so thank you everyone.